Sorry, sarili ko lang ang inisip ko. Hindi ko mala inisip na nahihirapan ka din. Hinuli nito ang palad niya at buong suyong hinagkan. Promise, starting today, mauumay ka na sa pagmumukha kong ito. Never na akong aalis sa tabi mo. Yun, kung okay pa din sa'yo. Akala mo ba pakakawalan pa kita? Plano ko kayong suyuin ka ng suyuin. Hinuli niya ang palad nito at pinupog ng halik. Parang kailan lang ay halos ayaw nitong magpahawak sa kanya. Ngayon ay abot kamay na niya ito. Kaya ako pupunta ng Singapore? Naninigurado ang tono niya. Janine had always been doubtful. Lagi nitong naiisip na hindi ito sapat para sa kanya. Hindi nito sinasabi pero nararamdaman niya. Hindi niya ito masisisi. Masyado itong naapektuhan ni na Irene at Megan. Simula ngayon, mas ipaparamdam pa niya sa salita at gawa kung gaano ito ka-espesyal. Kung gaanong nag-uumapaw ang pagmamahal niya dito. Yes. Bakit nagbagong desisyon mo? May pag-aalinlangan sa mukha nito bago sinagot ang tanong niya. Ang mama mo. Kumunot ang noon niya. Nagbago kaagad ang aura ng mukha niya. Kinausap ka niya? Ano na namang ginawa niya sa'yo? Kapag lumalapit ito kay Janine ay alam niyang may kabalbalan itong ginagawa. Relax. Tumingkayad ang asawa niya at kinintala ng halik ang kanyang labi. Wala ako dito kung may masama siyang sinabi. You see? Siya ang isa sa mga rason kung bakit tayo nagkahiwalay. Pero siya din ang nagbigay daan para balikan kita. Still, hindi siya kampante sa sariling ina. His mother is a manipulative brat. I despise my mother. Sa dami ng ginawa niya sa atin, hindi madaling patawarin siya. Right from the very beginning, she plotted against me. Janine. At pinagsisisihan niya. Ngumiti siya na mapakla. Nahihirapan siyang paniwalaan na ang matapobreng ina ang gagawa ng ganitong bagay. Too generous of her. I don't trust her anymore. Harvey, I cannot force you to forgive her. But maybe you could give her a chance. Ako nga binigyan mo ng lahat ng tsansa kahit ilang beses na kitang nasasaktan. Humugod siya ng malalim na buntong hininga. Not now, Janine. Right now, all I wanna do is be with Adi. Tinulungan niya itong makababa sa lamesa at hawak ang kamay na iginiyang palabas ng conference room. Pinihit niya ang seradura at sa kanya lang natuklasang lock iyon. Naninigurado lang ako. Kagat-labing sagot ni Janine nang tapunan niya ito ng nagtatanong na mga mata. So, you were expecting something? Nabitin sa ere ang pagbubukas niya sana ng pinto. Knowing you, naalaw siyang titigan ng tila napapahiya nitong expression. Napapangiti siya. It was a genuine smile na kay tagal ding hindi puminta sa mukha niya. Sa nakalipas na mga taon, lagi na lang siyang seryoso. Mailap sa kanya ang pangiti. Kaya ngayon kahit na anong mangyari ay hindi na niya bibitawan pa ang mga kamay nito. Ilang mga empleyado ang nadaanan nila at napatingin sa magkahawak nilang mga kamay ni Janine. My wife. Puro ng pagmamalaking pagpapakilala niya sa mga tao kahit hindi naman nagtatanong ang mga ito. Harvey, nakakahiya. Ano nakakahiya? Kahit ipagsigawan ko pa sa buong mundo. Hanggang sa makanula ng sakyan ay ayaw bitawan ni Harvey ang palad ni Janine. He missed his. He was aching for this. 5 years ang pumatlang sa pagmamahala nila. Where to? Sa bahay natin. Natin. He liked that. Nasa akin pa din ang spare keys ng bahay. Iniwan ko lang ang maggamit ko kay Nanay Martha. In fact, nandoon si Nanay at binabantayan si Adi. Nandoon din si Tita Giselle. What? Janine naman, bakit ang daming tao sa bahay natin? Nakita niya kung paanong nagulat si Janine sa sinabi niya. Nanlaki ang mga mata nito. Then, a thin curve formed on her lips. Ang manya kong Superman strikes again. Isinandal nito ang ulo sa balikat niya. He inhaled her sweet scent. Nakaka-addict talaga ang natural na amoy ng asawa niya. 5 taon akong tigang. Pakiramdam ko nagkaka-prostate cancer niya yata ako. Thanks for the quickie kanina. Humalo sa pagkabuhay ng makina ang tawa niya at ang pag-angil ni Janine. Sa buong biyahe pabalik sa bahay nila ay wala silang ibang ginawa kundi ngitian at sulyapan ng isa't isa. Panay ang halik niya sa palad nito. Sa kanila nila pag-uusapan ang mga bagay-bagay. Ayaw niyang masira ang moment. But when they set foot home again,
Humulagpos ang damdamin niya oras na nagtatatakbong palapit sa kanila ang anak nila. Oh, his Addie. Sa kanya ito una lumapit at nagpakarga. Papa, miss you so much. Pinupong niya ng halik ang mukha ng anak niya. He softly sobbed while tightly embracing his Addie. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang pumuno sa puso niya. Ilang saglit lang ay naramdaman niya ang mga bisig ni Janine. Naiiyak din itong yumakap sa kanila. How he dreamt of this. With Janine and Addie by his side. Kompleto na ang pamilya niya. I am truly home. Hindi na hungkag ang buhay niya. Magkakaroon na din ng kulay sa wakas ang bahay na ito. Ngayon niya napatunayan na it takes hands to build a house, but only hearts can build a home. Janine and Addie are his infinite home, and he promised to treasure them until his last breath. I love you both, my queen and my princess. His day was full. Kung kailan nasa bahay niya na ang mag-ina at dapat agahan ang pag-uwi, saka naman naging hectic ang schedule niya. Dumagdag pa si Wade na nakipag-meeting pa sa Tagaytay. Of all places, Tagaytay pa ang pinili ni Waldorp. Sa nalalabing oras sa buong araw, nasa labas siya ng opisina. But no matter how busy he was, hindi niya nakakaligta ang tawagan ng asawa niya. Mag-concentrate ka nga sa trabaho mo, love. Kunway pinagalitan siya ni Janine. You can't blame me. Namiss ko kayong dalawa ng anak ko. Teka nga, dapat libre ako ngayon. But for some reason ay itinaboy mo ako papunta sa office. Kasi nga sunod-sunod ang tawag sa'yo ng secretary mo. Tsaka, huwag na maraming angil, okay? Nagtatapos ang bawat pag-uusap nila sa pagsasabi ng I love you sa isa't isa. Past 6 na siyang nakabalik ng opisina. Papalulan siya ng elevator nang mapansin ng ilang kalalakihang may binubuhat na kung ano papasok sa hanay ng mga elevators sa unahan. Mukhang waiters ang mga iyon, nakasuot ng usual na puting polo at itim na slacks. Para nagmamadali ang mga ito. Nagmamadali na din siyang pinindot ang control panel ng express elevator. May mga dokumento pa daw siyang dapat pirmahan ayon kay Berna. Pagkatapos dito'y uuwi na kaagad siya. Going home has never been this exciting. I'm dying to see my girls. Nasasabik siya sa kung ano man ang naghihintay na putahe sa hapag. Too excited na tinanggihan niya ang hapunang inalok ng isang business associate matapos ang meeting. My wife's cooking is perfect. Nagmamalaki niyang tanggi. Son, how was your meeting? Dad, what are you doing here? Laking gulat niya nang makita ang amang prenteng nakaupo sa couch at nagbabasa ng pahayagan. His father wore a tuxedo. Quite formal, huh? Have you gone to a date, Dad? Puna niyang sinimulan ng pasadahan ang mga papeles sa mesa na inilapag ni Berna. That's ridiculous. You know, I am still faithful to your mother. Sa ama yata nagmana kung marubdob na pagmamahal ang pag-uusapan. Sa isang tao lang talaga. Son, umakit ka sa rooftop mamaya. Why, Dad? To relax. Yun, ang simple relaxation niya. Ang umakit sa rooftop at simpleng maupo o tumingala sa kalangitan. That place has become his haven. That place had become his. Ito ang lugar maliban sa bahay na ramdam niya ang presensya ni Janine. Kapag nagkataong nasa opisina siya at dinadaga ng pagkamis dito, ay doon siya nagtutungo. He would reminisce that one night they intimately shared together. Ang gabing makailang ulit niyang sinambit kung gaano niya kamahal si Janine. There's no need, Dad. Nasa bahay ko na mag-ina ko. Yes, and I met them a while ago. Goodness, ang liksi at ang biba ng apo ko. Yeah, everybody wants a piece of my wife and my daughter. Natawa ang ama niya sa tila pagmamaktol niya. Don't you worry. You'll hold all of her on your honeymoon. Nakuha kaagad ng ama alaman ng utak niya. Well, kailangan niyang tanggapin na hindi lang silang dalawa ni Janine ang tauhan sa kwento nila. Napangiti siya na sumagi sa utak ang muntika ng pagkahuli ng anak nila. They were about to do it in the shower when Addie suddenly appeared from nowhere. Halos mapatalim si Janine sa gulat at pagkapahiya. What's wrong, sweetheart? Siya ang unang nakahuma at kinarga ang anak niya. I wanna pee? Nagkatawanan sila ng asawa niya. Better luck next time, Papa. The perks of having a child. I can see you're happy. I am dead. Tumayo ang ama niya at tinapik siya sa braso. I believe it's quite a good night, son. It is, Dad.
Lumabas na nga ito kasunod ni Berna. Good luck, sir. Napapailing na isinawalang kibo niya ang tila mahiwagang kilos ng mga ito. People seem weird tonight. Nang mapag-isa ay sumandag siya sa swivel chair. Kinuha ang cellphone at in-scroll ang gallery ng phone niya. Laman noon ay ang mga larawan ng mag-ina niya. Parang totoong mukhang nahaplos niya ang larawang nakababad sa screen. Nang bigla ay tumunog ang hawak. Muntikan pa niya iyong mabitawan sa gulat nang umalingaw-ngaw ang ringtone sa katahimikan ng gabi. Hey Bax, what's up? Umakit ka sa itaas. Where? Sa rooftop. Nasa rooftop ka ngayon? Apparently, yes. What's with you people? Basta, akyat or magsisisi ka. Napapailing na tumayo siya at naglakad palabas ng opisina at lumula ng elevator. Hanggang ngayon ay sa mukha na mag-ina pa rin nakatutok ang pansin. Kuha niya yun kagabi habang mahimbing na natutulog ang mag-ina niya sa tabi niya. Bumukas ang elevator. Sumalubong sa kanya ang panggabing dampi ng hangin. Malapit ng magdesyembre kaya nagsisimula na lumamig ang panahon. Siyang pag-angat niya ng mukha nang sumalubong sa kanya ang kakatwang ayos ng rooftop. Mula sa kinaroroonan niya ay may pulang carpet na nalalatagan ng maliliit na petals paliko sa bahaging natatakpan ng elevator compartment. Then, he saw a glimpse of his father. Mas nauna pa yata itong umakyat. Sana'y nagsabay na lang sila. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Kumumpas ang ama niya. Kasunod ay ang pagtugtog ng malamyos na awitin na pumupuno sa buong paligid. The song that Janine and him danced years ago. And there was Baxter. Sa tanang buhay nito ay mabibilang sa daliring nagsuot ito ng tuxedo pero nakapagtatakang nakasuot ito ng suit ngayon. Look up! Utos ng kaibigan. Sunundan niya ang direksyong itinuro nito. Bigla ay umilaw ang kalangitan. Mahal kita, Superman. Superman. Iisa lang ang tumatawag sa kanya ng ganoon. His Janine. Hinanap niya ito sa paligid. Humakbang siya at sunundan ang nakalatag na carpet. Immediately, his heart went crazy just by the simple glimpse of her. Nakatayo ito ilang metro mula sa kinaroroonan niya, sa pinakadulo ng nakalatag na carpet. Immediately, his heart went crazy just by the simple glimpse of her. Nakatayo ito ilang metro mula sa kinaroroonan niya, sa pinakadulo ng nakalatag na carpet. Nasa gitna ito ng tila makeshift na altar kung saan may nakatayong sa tingin niya ay ministro o pare o kung ano. Ubod tamis itong nakangiting pabalik sa kanya. Malayo man ito ngunit nababanaag niya ang kislap sa mga mata nito. Saka lang din niya napagtuunan ng malinaw na pansin ang buong rooftop. Sa magkabilang side ng dinatakpan ay ang nakahanay na mga silya kung saan may mga nakaupong mga tao. They were not just ordinary people. Lahat ng mga iyon ay mahalaga sa kanila. There were flowers, lots of it. Gaya noong unang beses na dalhin niyang asawa dito. The night when he proposed to her. Ibinalik niyang muli ang paningin kay Janine. Nakasuot ito ng puting damit na humakab sa magandang hubog ng katawan nito. She looked so beautiful in that off-white wedding dress that he remembered when Klein designed for her 5 years ago. Ang buhok nito at ang laylay ng damit ay magkaparehong isinasayaw-sayaw ng malamyos na hangin. She is such a beautiful apparition, holding that bouquet of red roses in her hands like she was about to... Wait, mas matindi pa sa sipa ng red horse ang dabundong ng dibdib niya. Saka tumunog ang cellphone ni Baxter. Look, basahin mo. Pakitanong nga dyan sa kaibigan mo kung in ba siya or out. Will he marry me? Malaki siya pero naluluha siya. Naninikip ang dibdib niya dahil sa magkahalong tuwa, pananabik at pag-ibig. Mostly pag-ibig. Napatingin siyang muli sa gawin ni Janine. Hinihintay nito ang sagot niya habang iwinawasiwas ang hawak na phone sa kamay. Hey, answer her. Gatong ni Baxter na may kasamang pagsiko pa. How could he when he is choking with so much emotions? Anak, naghihintay ang manugang ko. Ang ama niya, hindi na talaga makapaghintay. Kinasabwat pa talaga ito ni Janine. Sinasavor pa nga niya ang bawat sandali. Kinuha niya ang cellphone sa kamay ni Baxter. Babe, ang tanging nasabi niya. Ang tagal mo naghintay sa amin ni Adi. Hayaan mong ako naman maghintay sa'yo sa dulo. Panay lang ang singhot at punas niya ng nahingilid na mga luha. Ang sista ay iiyakan na lang ba?
Abay, sayang naman ang efforts ni Sheila at Tita Giselle. Natawa siya. Yes, malakas niyang turan kapag kuwan. Nakangiti at naiiyak na nakatitig siya kay Janine. Papa, let's go na. God, Adi. Binuhat niyang anak na animoy prinsesa sa suot nitong damit na may flowers pa sa ulo. Pinagahalikan niya ito sa muka. Kasabwat ka din ba ng mama mo? Ew, naughty little girl. Mag-ina nga kayo ng nanay mo. Pwede ba? Simulan na natin at baka abutin tayo ng ulan dito. Angel ni Sheila na kinuha si Adi mula sa kanya. Samahan niya si ito kay Von at muling pumailan lang ang malamyos na musika. Masyado yatang kinain ng kagandahan ng asawa niya ang pansin niya at hindi na niya nabigyan pansin ang iba pang naroroon. Bihisan na natin ang groom. Klein? Move, or isasako kita at dadalhin pababa. Nagkatawanan ng mga naroroon sa maarteng biro ni Klein. Go! Bahagya pa siyang itinulak na Baxter. Si Adi ay iginiya ni Sheila patungo sa carpet, kaagapay ni Daniel. Hinahagisan nito ng mga rose petals ang daraanan niya. Weird. He should have been the one waiting at the end of the aisle but it was the other way around. Papalapit siya ng papalapit sa kinatatayuan ni Janine. With Sam Smith at the background, pasidihi ng pasidihi ang kaba niya. Ang nangingilid na luha na maagap na pinigil ay hindi naharang, kusan tumulo the moment na nahawakan na ang palad ng babaeng minamahal niya. Janine. The ceremony began. Maikli lang iyon pero tila napakahaba na para sa kanilang dalawa. Sa gitna ng seremonyas, lumilipad ang utak niya. Lumilipad sa babaeng katabi niya. Nilungon niya si Janine. Nakatingala din pala ito sa kanya. May kislap sa mga mata nito. Kislap ng pangungulila, pananabik at pagmamahal. I love you. Walang tunog na pangungusap. Walang tunog pero para sa kanya, isa iyong napakagandang musika sa kanyang kaibuturan. Just this morning, he planned on how to marry her the grandest way possible. 12 hours later, they were standing next to each other and were about to say their vows and utter I do's. It took me forever to realize that I only need one woman in my life, and that is you, Janine. Thank you for being my anchor, my life, and my future. I promise to treasure you and our children for the rest of my life. Huminga muna siya na malalim bago na ituloy ang sasabihin. Punong-puno ang puso niya. Shit! Umalingaw sa paligid ang mura niya nang sa pakiwari hindi na niya makayanan ng paninikip ng dibdib. Nagkatawanan ang lahat. Sorry. Hingin pa umanhin niya sa ministro. Pinisil naman ni Janine ang kamay niya. Ang unfair lang. Napaka-kalmanting tingnan ng asawa niya. Relax na relax, samantalang siya ay namamatay na sa anxiety. Kung sa kanilang dalawa, si Janine ang mahiyain. Nagpatuloy siya. All I wanna say is that I love you. With all my heart. Forever. I would always think that one reckless night I offered you. Marriage, pains, desperation and recklessness brought our paths together. Mahaba at liku-liku man na naging paglalakbay natin pero mahalaga. Sa huli ay tayo pa din ang itinakda ng Diyos para sa isa't isa. Damn this impronto vow. Mas mahaba ang vow mo, bro. Mas mahal mo nga misis mo. Kantsaw ni Bax. Inaamin niya naman. Then, it was Janine's turn. I promise to cherish you and love you with all that I am. Sasamahan kita sa lahat ng bagay. Susuportahan sa lahat ng desisyon. Sa anumang pagsubok na darating sa atin. I'll try to listen to you first. That is where I always failed. Idinaitin nito ang hinduturo sa gilid ng namamasang mata. Still, she looked so calm and collected. Iaalay ko ang lahat ng meron ako sa'yo. Mahal ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, makulit kang Superman. Nababakla na talaga siya. Naiyak siya habang pinakikinggan ng asawa niyang nakangiti lang sa buong durasyon ng seremonyas. Ilan sandali pa ay inanunsyo na nang nagkasal sa kanila na mag-asawa na nga sila. Opisyal, legal, tunay. Harvey, halikan mo na daw ang pamangkin ko. Ang Tita Giselle ay mas excited pa yata. Dahan-dahan niyang itinaas ang belo na nakatabing sa mukha ng asawa. She was smiling. May bahid man na luha ang gilid ng mga mata but she was all composed.
Bago niya sinakop ang bibig nito, ay bumulong muna siya sa tenga nito. Do you like it? Open-mouthed? Or torrid? Or sweet? Manyak, gawin mong tama at may mga nanonood, ha? Umayo siya ng tayo. Bumuga ng hangin. Kapag kwa'y kinulong sa magkabilang palad ang magandang mukha nito. Rom, para siyang virgin. Dahan-dahan ay bumaba ang mukha niya palapit sa asawa. His eyes settled on her lips. Then it had happened. Naglapat ang mga labi nila. Tasting her lips had always been mind-blowing. Nakakasira ng bait. His plan for a gentle kiss suddenly flew away. Mapang-angkin ang mga halik niya. Mapusok at mainit at mas matagal kaysa sa karaniwang wedding kiss. Hungrily and passionately, they kissed each other like their last breath depended on it. Sa kabila ng mainit at mapusok na halik ay pumuno ang tawanan, pito at palakpakan ng mga mahalagang taong sumaksi sa pag-iisang dibdib nila ni Janine, ng misis niya. Asawa na nga niya si Janine. Napakamahiwaga talaga ng pag-ibig. Janine and he have come a long way. Kay daming pagsubok na pinagdaanan nila. Nagkalayo, nagkabalikan. Mama! Papa! Kung hindi pa dahil kay Adi ay hindi sila maghihiwalay ni Janine. Kinarga niya ang anak nila ngunit kaagad ding kinuha ni Tita Giselle. It's your wedding night. Kayong dalawa lang dapat. Nabitin sa ere ang protesta ni Janine. Ako na ang bahala sa inaano ko. Si Lynette na kinindatan pa siya. And may Daniel will keep her company. Nakangiti namang dugtong ni Sheila. Go on, son. Iha. Niyaka pa muna ni Janine ang Tita Giselle. Oh, ayun ka pa ba iiyak na kasal na kayo? Pinunasan ni Giselle ang mga mata ng asawa. You wanna know a secret? Si Giselle na sa kanya nakatingin. Harvey, begged Clarence and I for forgiveness bago ang kasal sana ninyo noon. Para itong batang papaluin na lumuhod sa harapan namin na humingi ng tawad. Then he asked your hands from us. Maang na napatingin si Janine sa kanya. He even requested your Tito Clarence to walk you in the aisle. Ginawa mo yun? Wala akong hindi gagawin para sa'yo. Hindi na paiyak ang asawa niya sa seremonyas pero naluluha ito ngayon na nangingiti. Walang babalang tumingkayan ito at hinalikan siya sa mga labi. I love you very much. Janine, bago ka pakainin ang buhay ng asawa mo at makalimutan niyang may ibang tao dito, sumampa na kayo dito. Panira talaga ng moment itong si Baxter. Then again, he was smiling but a sad one. But there will be plenty of time for a man-to-man talk with him. Sige na. In unison ay taboy sa kanila ng lahat ng nakapalibot. At tubilimang iwanan ng anak nila, ngunit napahinuhod sila. Iniwanan muna nila ng halik at yakap ang baby nila bago magkahawak kamay na tinalunto ng chopper kung saan naghihintay na si Baxter. Saan man sila dalhin ang pagkakataon ay magpapatianod siya as long as kasama niya ang babaeng mahal niya. His wife, his everything, his Janine, his Mrs. Harvey San Martin. Lumiliit man sa mga mata ni Senyora Irene and Chopper na kinalululanan ni na Harvey at Janine na natiling nakasunod ang kanyang mga mata roon. Wedding ng anak niya pero wala siya sa tabi nito. Oh, this is all you got for being a brat, Irene. She was scheming and manipulative. Nais nilang na umikot sa kanya ang buong mundo. What she wanted, she got. Hanggang sa dumating nga sa puntong pati sariling pamilya ay nasira niya. Winasak niya ang perpektong buhay na meron siya noon. She had money, family, and love. Ngayon, pera na lang ang tanging meron siya. Family and love had become a wish and a prayer for her. I am happy for you, son. Namalaya na lang ni Irene ang butil ng luhang nagpalabo sa kanyang paningin. Now, you are crying, Irene. The last thing she would, well, at least, ang dating Irene. She gracefully wiped her tears away using her expensive hanky. Iniumang niyang muli ang mga mata sa binoculars at itinuon sa mga taong hanggang ngayon ay nasa rooftop pa din ng San Martin Towers. May hinahanap siya sa kaganapan sa kabilang gusali mula sa kanyang kinaroroonan sa kabilang rooftop. She was looking for someone. She smiled when she finally found him. Preston. Naging mapait ang ngiti niya.
Ang asawa niyang sobrang bait at maunawain, kahit ito man ay napuno na sa kanya. Naalala niya ang araw na iniwan siya ni Preston. It was the same day na natuklasan ni Harvey ang mga kabalbalang ginawa niya. The two most important men in her life. She lost them in just a snap of a finger. Kasalanan niya. Siya lang ang dapat sisihin. This misery she felt was well deserved. She broke other people's lives. Wala siyang karapatang maging masaya. Isang malalim na buga ng hangin ang ginawa niya. Pumihit at tinungong elevator, compartment ng building na kinaroroonan niya. Saan ko tayo, senyora? Manila, Chinese Cemetery. Sagot niya sa driver. Isanandal niya ang likuran sa malambot na upuan. She may be riding an expensive Mercedes, but she felt so poor inside. Leah, pull over. Tumalima ang tsuper. Ibinaba ang bintana ng utusan niya. May mga batang nagtitinda ng basahan ang lumapit sa kanila. Leo knows the routine. Papakyawin niya lahat ng paninda ng pinakaunang batang lalapit at walang sabi-sabing sisibat ng takbo ang kotse. Somehow gumagaan ang bigat ng kalooban niya. Ilang minuto lang ay papasok na sila sa malawak na sementeryo. Anumang oras ay nagagawa niyang pumasok sa lugar na ito. Alam na alam ni Leo kung saan paparada at mas lalong alam na alam niya kung saang direksyon ang tatahakin ng kanyang mga paa. Nasa kanyang likuran lang si Leo. Sa wakas ay narating nila ang pakay. Isang kwadradong marmol na may nakaukit na pangalan. Megan Beatrice Ignacio. Sa ibaba ng pangalan ay ang petsa ng kapanganakan at kamatayan. Ilang beses na ba siyang pabalik-balik dito at nabasa ng paulit-ulit ang mga nakaukit na letra. But just the same, iba yung kalungkutan ng umaalipin sa puso niya. Naninigip ang dibdib niya. Megan committed suicide. Hindi nito nakayanan ang lahat. Natuklasan ni Harvey sa pamamagitan ng private investigator ang pananabutahin ni Megan sa kumpanya. Idagdag pa ang pagiging kasabwat nito sa pamemeke ng kasal ni Harvey. A scandal was about to break. When the divorcement process was about to begin, Megan committed suicide. I just hope I never fed myself with lies, tita. Ang huling pag-uusap nila ni Megan sa pinakahuling beses na magkausap sila sa telepono. The next morning, Megan was found dead. Overdose sa sleeping pills. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang sarili niya. She was the one who fed Megan with all those lies. Mas matanda siya. Kahit pa sabihing napakatalinong babae ni Megan, pero kung sana ay napagsabihan niya ito, siguro ay buhay pa ito hanggang ngayon. Megan needed a friend but she took advantage of her weakness. Si Harvey. Kaya tinatanggap na niya sa sarili na hanggang sa mamatay siya ay mag-iisa siya. Fernan couldn't forgive her. Her family became distant to her. And Addie? Oh, that sweet grandchild of hers. Sana'y na-enjoy niya kung papaanong i-spoil ito. Sana'y nabibigyan siya ng pagkakataong maihatid sundo ito sa eskwela. She wished she could have attended every school place that other grandparents enjoyed with their grandkids. Sa pangarap na lang niya iyon magaganap. Lumuhod siya tinaplos ang pangalang nakaukit. I'm so sorry, Megan. Paulit-ulit na siyang humingi ng kapatawaran ngunit ang bigat sa dibdib ay ganoon pa din. Hindi mabawas-bawasan. Ilang segundo pa muna siyang nanatili sa ganoong posisyon bago umalis. Nang makalula ng kotse ay may tinawagan siya. Erin, kagagaling ko lang sa puntod ni Megan. Katahimikan, ilang sandali rin na naghari. Don't be too hard on yourself, Erin. Everything was supposed to happen. Too bad, isang buhay ang nawala. Pero minsan ko lang itong sasabihin. I do not harbor ill feelings towards you. I am as much a sinner as you were. I did illegal things. You were manipulative. Maybe, if you only lived morally, then everything would have turned out differently. Give yourself a rest. Nawala na ito sa kabilang linya. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Isa pang numero ang tinipan niya. Seconds later ay may sumagot na. Nasa isla na sila, tita. Napangiti siya nang marinig ang tinig ni Baxter sa kabilang linya. Pribadong isla sa Palawan na pag-aari niya ang tinutukoy ng kausap. Good to know, Baxter. Thank you. Tita, you cannot keep on hiding from them. I believe mapapatawad ka na ni Harvey.
now that his family is complete. I hope so. This is the least she could do. Napatingin siya sa nadadaan ng mga establishmento. She just hoped that Harvey and Janine are having the best times of their lives. For quite some time, Harvey and Janine held each other. Ang sarap sa pakiramdam na katabi niyang asawa habang nakatingala sa buwan. Love? Sagot niya na hinahaplos-haplos ang balikat nito. Noong wala ko, nagkaroon ka ba ng affair sa iba? May nginig sa boses nito. May nagbabadyang takot. Wala. Promise? Lamunin man ako ng dagat. She smiled while combing his hair with his fingers. May naligaw ba sa'yo nung wala ako? Oo, nagka-boyfriend ako. Biglang nagbago ang mood niya. Bumangon siya at tinunghayan ito. Tinignan niya ito ng masama. She looked so damn serious. Ayaw niya sa birong iyon. Biro lang. Nakangiti nitong piningot ang tungki ng ilong niya. I know. Paano? Masyado kang in love sa akin eh. Plus, you were almost intact. It's like I'm doing a virgin again. Harvey, ang bibig mo. Tinakpan nito ang bibig niya nang namumula ang mukha nito. Siya naman ang napahalakak ng malakas. Matanong ko lang, bakit pa ang init ng dugo mo sa akin nung dalagita ka pa lang? Humagikik ito. Paano po kasi nakakasilaw ang kagwapuhan mo? Umarko ang kilay niya. You found me handsome? Oo, at tingiinis ako kasi ayoko magkagusto sa mayaman. Wait, gusto mo ako noon pa? Kagatlabin, tumango ito. Naniningkit ang mga mata at namumula ang mukha. Crush mo ako noon pa? Tango ang sagot nito. So, that make us even. It's her turn to be surprised. Kumunot ang noo at nanulis ang uso. Her signature pouting of lips na unang nakaagaw ng kanyang atensyon. Yan, ang panunulis ng uso mo na yan ang dahilan at ang pangungunot ng noo. At yung mulagat ng mga mata at ang pagiging suplado mo. Diyan mo ko unang nakuha eh. Di nga. Ayaw mong maniwala? Umiling-iling lang ito. Ayaw talaga. Kiniliti niya ito sa tagiliran. Harvey, ano ba? Humalo sa ihip ng hangin ang mga tili at tawanan nila ni Janine. Janine's laughter is a sweet music to his ears. Sino mag-aakala na ang galit at pingas ng ego ay magdadala sa kanya sa landas tungo sa babae minamahal at mamahalin niya ng habang buhay? Given the chance to undo something in his life, he'd rather choose none. He would still choose the same journey because in the end, he would wind up with this wonderful woman beside him. Ang babaeng kauna-unahan at kahuli-hulihan niyang mamahalin. Napatingin siya sa kalangitan. Ang ganda ng buwan na tumaglaw sa kanila. Napakaliwanag. Alam niyang singliwanag noon ay ang magiging buhay niya, kapiling ng asawa niya. Mas sumigpit ang yakap niya dito. Excited siya na harapin ang bukas na kasama si Janine, ang forever niya, ang nag-iisa sa puso niya. I love you. Hindi niya pagsasawa ang sambiti ng mga katagang iyon ng paulit-ulit. Every day, he will prove to her how much he adored and loved her. Kung maulit man ang mga pangyayari sa nakaraan, he would still choose to marry her and be with her. He is ever so thankful to God for bringing Janine into his life.